Hi guys, meron po tayong question dito galing kay Sir Mer. Sabi niya, hello Chair, ask lang po ako ano po yung mga requirements sa pag-transfer ng visa mo sa new employer. Same situation lang din. TYS lang po. Okay, so ipa-flash ko na lang dito sa dyan sa taas yung mga requirements kasi madami ang nakalagay dito sa sinend sa akin ng liaison officer ko. May copy ako dito. 10. Oo. Ito ay yung documents para sa extending ng visa pa lang ito ha. Kasi shout out pala kay Miss Mindorena, kay Chair Guapa, Mindorena in Thailand. Sa kanya ako nag-ask kasi gumawa siya ng video about transfer visa. So nagtanong-tanong ako sa kanya and thank you Chair. Very helpful nung nung assistance mo sa akin. So unang-una dapat ayun nga, panoorin mo na lang yung kay Mindorena. ang haba kasi, kasi isang araw lang. Unang-una dapat yung first step, yun na, step by step. Yung first step, dapat yung liaison mo, punta muna siya ng labor office para i-cancel yung work permit mo. And pagka-cancel niya, mayroong ibibigay na letter. Ayan, may ibibigay na letter and then, dalhin mo yon sa immigration office. Yon. So pagkatapos mo dun sa work permit, tapos pagkakuha mo ng cancellation letter, very important yung cancellation letter kasi nahanap nila yun pa yung isa sa mga nagpatagal sa akin kasi hindi na isend sa akin agad-agad yung cancellation letter. Wala yung sa akin yung original letter kasi hindi ako sumama sa labor office. So, sinend lang sa akin and then print ko lang na photo na. So, ganon. So, after nyo sa labor office, punta kayo sa immigration office para i-cancel din yung visa mo. I-cancel yung visa and then sasabihan ka na mag-reapply ng work permit. So, babalik ka naman sa labor office para mag-reapply. And then, pagka-reapply mo, dapat daladala mo yung resibo kasi hindi mo agad-agad makukuha yung booklet ba, yung sa work permit na blue na nakukuha natin. Hindi mo makukuha agad yon. So, resibo lang, dalhin mo, punta ka sa immigration ulit, and then, yun na, mag-apply ka na ng 1-year visa mo. Ganun. Pero ang nangyari kasi sa akin, kaya nagka-problema, buti na lang mabait yung mga immigration officers na nag-assist sa akin. Ang nangyari kasi, pumunta sa labor office yung liaison officer ko. Ay, hindi ko na nasagot. Dami. Flash ko na lang dyan. Okay, pumunta sa immigration office yung liaison officer ko. And then, nag-apply siya agad ng work permit. So, kinancel nung old school ko yung work permit. And then, nag-apply agad yung liaison officer ko ng panibago. So, ayun, na-apply niya. And then, meron na siya yung cancellation letter. Dapat pala, after mag-cancel ng, ng work permit, dapat punta ka muna sa immigration para i-cancel din yung visa. And then after i-cancel yung visa, balik sa work permit, sa labor office, and then mag-re-apply ng panibagong work permit. Dapat ganun pala yung Kaya nagka-problema ako, kaya ako natagalan hanggang 8 p.m. So dapat yon. So una, labor muna, cancel yung tapos dalhin yung cancel yung work permit, dalhin mo yung cancellation letter, and then punta ka sa immigration office. Tapos i-cancel yung visa, balik ulit sa labor, tapos mag-re-apply ng bagong work permit, and then, hindi mo makukuha yung work permit, dalhin yung resibo, punta ulit sa immigration, mag-re-apply ng panibagong visa. Ganon yung transfer visa. So, kayang-kayang tapusin yon within 1 day. So, ayun. So, ito yung mga sagutin ko na. Ito yung mga mga documents na kailangan. So, ang mga documents na manggagaling sa school for extending visa, hindi ko po alam kung ano yung mga requirements for work permit kasi yung liaison officer ko lang yung pumunta. Oo, ang hiningi niya lang sa akin para sa work permit is copy ng passport, picture, 2x2 ba yung binigay ko? Hindi ko alam kung anong size nung photo for work permit, basta hiningan niya ako. And then, yung sa very important, yung mga documents natin na authenticated sa embassy and then sa MFA or yung Ministry of Foreign Affairs dito sa Thailand. So, dapat dalhin mo yun. Very important yun. Bigay mo sa kanya, photocopy lang naman, wag mo ibigay original. And then, sa extending of visa naman, yung 1-year visa, kailangan ng official letter from yung nilipatan mo. Tapos, application form, TM7. Okay, TM7 application form STM2. Galing din yun sa school mo. Hindi galing sa'yo. A copy of the employment directive. Ayan, galing din sa kanila. A copy of the employment contract. Galing din sa kanila, syempre, na may mga pirma. And then, unemployment, certification form. Galing din sa kanila. And ang mga galing lang din sa'yo ay passport and a copy. Tapos, departure card and copy for, currently a stamp.
ano po, for currently stock in the passport. Basta yung copy ng passport mo, photocopy mo na lang yun. And then, work permit and a copy. So, since wala ka pa namang work permit na bago, yung resibo ng bago mong in-apply na work permit, yun ang dalhin mo. And then, one photo, yung size nito is 4 by 6 cm or 2 inches. Okay? Yung photo mo for your visa. And then, application fee na 1,900 pa. So, yun lang po yung mga requirements para sa transfer visa. Sana naintindihan niyo po ang gulo, no? Basta magtanong lang po kayo kung may question kayo. Yun lang. Bye!